Muling iginiit ng Pangulo ang mga insentibo para maengganyo ang marami na gumamit ng mga electric vehicle at mabawasan ang polusyon sa hangin sa bansa. Tinutukan po yan ni Mariz Umali. Ang tatlong sasakyang ito ang mga electric vehicles na inilunsad sa bansa ng dalawang kumpanya kanina. Ang isa sa mga ito sinakyan pa ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng Pangulo, ang pagsulong sa paggamit ng electric vehicle ay kabilang sa hakbang ng bansa para maitaguyod ang pangako sa Paris Agreement na bawasan ng 75% ang projected gas emission hanggang 2030. Considering our continued dependence on imported fuels and the volatility of oil products in the world market, it is only sensible that we encourage the shift to electric vehicles. Nais daw ng pamahalaan na mapataas ang paggamit ng electric vehicles sa bansa sa 50% sa taong 2040. Kaya naman may mga insentibo aniya para sa mga individual at kumpanyang gagamit nito. Owners will also get to enjoy exemption from the number coding schemes, amongst others. We offer fiscal incentives such as the income tax holiday and duty exemption of capital equipment, raw materials, and spare parts used in electric vehicles. Sa Huwebes, babiyahe naman si Pangulong Bongbong Marcos pa Saudi Arabia para dumalo sa kauna-unahang ASEAN Gulf Cooperation Council o GCC Summit. Part of the discussion could be the presentation of the Mahardika Fund to the Kingdom of Saudi Arabia and its businesses. Tatalakayin din daw ang proteksyon sa mga Pinoy abroad kaugnay ng labor relations at ang ilang pandaigdigan at pangrehiyong issue tulad ng gulo sa Middle East. Magkakaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Marcos sa Saudi Arabia kung saan kabilang sa posibleng talakayin ang pagbabayad sa mga hindi na naibigay na sahod ng mga dating OFW. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.